Hello Capricorn, Sun, Moon, Rising and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you for your support. I truly appreciate it. God bless you all. Capricorn, paunang mensahe po ninyo ay the Hanged Man. Ayan, so the Hanged Man is an energy na yung parang stagnant energy, no? So siguro ang iba sa inyo kailangan muna na mag-time out, no? Kailangan muna na magpahinga sa kung ano man ang inyong pinagkakaabalahan para magkaroon kayo ng time na makapag-isip-isip, makapagpahinga, makapagmuni-muni. No, this is time for introspection and reflection. At siguro dahil kasi lagi kayong busy, no? Marami siguro kayong ginagawa. Kaya kailangan ninyo na mag time out muna para magkaroon kayo ng space, and time para sa sarili ninyo. And with that, no, na magdiliwanag, 'di ba? So maaaring magkakaroon kayo dito ng light bulb moment, kumbaga, na magkakaroon kayo ng idea, magkakaroon kayo ng bagong um, mga bagong plano, insights, no, information na siyang makakatulong sa inyong sitwasyon sa ngayon, no, na makabuti or alam mo yun, para muling umusad, no, yung takbo ng mga bagay-bagay sa buhay ninyo. Okay? We have Knight of Cups. Maaring ang kailangan pag-isipan ng iba sa inyo is about love life, no? Pwedeng nag-iisip kayo regarding sa siguro sa nanliligaw sa iyo, kung meron kayong manliligaw, or baka sa karelasyon ninyo, no? Sa inyong relationship, baka merong issue or kung ano man na related na sa inyong relasyon, baka yun ang kailangan ninyo pag-isipan at this time. For others of you, maaari na meron ditong mag-aaya sa inyo, no, to mag-date siguro. Someone is going to ask you out on a date. Baka, alam mo yun, lunch or dinner, mga ganon, ano. So what else? We have Nine of Cups. Masaya, no? Masaya, maganda ang magiging kaganapan, ano? You're going to be happy, ecstatic, excited, ganon. Parang to the roof, no? Yung kasiyahan na mararamdaman ng iba sa inyo rito, Capricorn. Probably, no, related yan sa relationship, pag-ibig, baka love life, or pwede rin na merong wish ka na magka-come to fruition na sa ngayon. Meron kang mga heart's desires na mag-unfold sa buhay ninyo, ibibigay na sa iyo ng Divine Universe, no? Kaya magiging masaya kayo at this time. Maaari din na meron kayo ritong financial blessings, no? Financial opportunities coming your way na maaaring yun ang magpapaano sa inyo, magpapakilig, 'di ba? We have Four of Swords. Si Four of Swords, ano yan pahinga, no? Pero tignan mo, nakangiti yung babae, may puso. So, pwedeng kinikilig, no? Pwedeng ganon. So, siguro gusto mo lang na magpahinga, then gusto mo lang na namnamin, siguro yung saya, no? Ang kilig na nararamdaman ng iba sa inyo dito, Capricorn. So, kaya gusto ninyo na mapag-isa muna para, alam mo yun, i-savor ninyo yung kilig, yung saya. So, pwedeng ganon. For others of you, baka kailangan ninyong magpahinga kasi Four of Swords is about rest and relaxation. This is about solitude then, no? Mapag-isa kayo, spend time by yourself to recuperate, to rejuvenate, recharge, no, yourself. So, pwedeng ganun ang panawagan dito para sa iba naman sa inyo, no? So, tignan natin kung ano pa ang ganap for Capricorn. Yung mga cards po natin na ginagamit, no? Every reading, kada reading natin, iba-ibang set of cards. Ano na po yan, pre-shuffled na po yan before tayo mag-reading para konti na lang yung balasa na gagawin natin. We have number 4, discontent and boredom. No? For others of you, siguro, ayan, baka may frustration, baka meron kayong discontentment na na-experience, no? Pwedeng yan ang dahilan din kung bakit kailangan ninyo muna magpahinga, mag-step back muna, mag-introspection, mag-reflection para
mapagmuni-munihan ninyo para magkapag-re-evaluate kayo ng mga sitwasyon sa buhay, mga pangyayari ninyo sa buhay, no? So, pwedeng may ganong sitwasyon. It is also possible na ang iba sa inyo rito is tawag dito, baka meron lang kayong frustration regarding pangyayari, no? Siguro trabaho, karera, negosyo, or naririnig ko din mga kaibigan, ano? Baka meron kayong mga frustration related sa mga kaibigan. So, baka may ganong ganap, no? At tsaka, kung nakikita no ninyo, kasi this represents you, nakikita ninyo sa baba merong liwanag, no, iba-ibang kulay, rainbow colors, because it signifies potential, it signifies possibilities, no, na nandiyan dyan sa paligid ninyo, pero maaaring hindi nyo yan pinapansin or hindi ninyo napapansin at this time. So possible yon, okay? Kaya importante na pansinin ninyo to. This could be a heads up para sa'yo, okay? Heads up yan para sa'yo, para na mabigyan mo ng attention, kumbaga, ang mga bagay-bagay, alright? What else? We have number 20, truth. Ayan, so there is truth, maybe, that is coming to light dito. Pwedeng merong mga impormasyon, mga balita, detalye na pwedeng dumating, pwedeng maano ninyo, ma-receive, no? Parang ganon. At pwede rin na yung truth na to, baka maglalakas ng loob ng iba sa inyo, Capricorn, na ipakita na kung ano ang totoo ninyong saloobin, ano ang totoo ninyong nararamdaman. So, possible na ganon ang sitwasyon dyan. Kasi siguro, baka meron pa kayong parte ng sarili ninyo na hindi ninyo na i-share sa iba, hindi ninyo nasasabi, or for whatever reason, baka nasa shy kayo, mga ganon. Pero ngayon, you are going to express your truth na. You're going to live and walk your truth na sa ngayon. So, maaaring yan ang ipapakita mo na or i-share mo na sa ibang tao. We have recognition. Ayan, this is really beautiful. Meron kayong recognition and reward. At baka yung reward na to could be financial reward. So, maaaring sa pag-aaral ito or maaaring trabaho ito. No? Baka makareceive kayo ng award, recognition, no, of the job well done. Pwedeng ganon. Pwede rin nasa school nga yan for some of you. We have partnerships and alliances. Ayan. So, synchronicity ito, no? Mayroon tayong dalawang 3 na magkasunod. At ang dalawang 3 na yan, that becomes master number, no? Master number 33 sa numerology. So, I suggest po, pakitignan po ninyo ang ibig sabihin ng master number 33 for more guidance. Pakitignan po ninyo, i-google po ninyo ang ibig sabihin yan sa numerology. At marami pa kayong mababasa dyan. Marami pang insights dyan na maaaring makapagpalinaw ng inyong isipan or makatulong sa inyong sitwasyon at this time. So, partnerships and alliances, baka meron mga pakikipagtulungan dito. Maaring you are going to collaborate with someone, maybe meron makikipag-partner sa inyo or kayo makikipag-partner sa kanila. You are going to work in a team, or pwedeng you are going to expand your friendly relationships or expand business partnerships. Maaring ganun ang sitwasyon dito for some of you. So, marami ang pwede ninyong makilala din ng mga bagong tao sa ngayon at makikipagtulungan ka sa kanila sa kahit anumang bagay, no? Depende sa inyong sitwasyon. We have mystic healer, healing energy flows through you. Ayan. So, maaaring meron ditong merong healing energy na paparating na sa inyo. Kung kayo ay merong, kunyari, physical ailment siguro na pinagdadaanan, maaaring kayo ay makatanggap na ng inyong pagaling or makakapagsimula na kayo na makaramdam ng pagaling, no? Pwedeng ganon. Or, it is possible na yung mystic healer na to is baka, ang tawag dito, baka kayo ang merong healing powers. Baka kayo ay isang healer and this is an invitation para sa'yo, no, na i-embrace mo na yung inyong healing powers at magsimula ka ng
makatulong, no, sa maraming tao by using your healing gifts, no, or yung gift of healing ninyo. What else? We have in the flow, everything is smooth sailing. So, which is really good. This is a very good sign na magkakaroon kayo ng tawag dito, magiging smooth sailing ang lahat, no? There is an energy of surrender dito, no, Capricorn. There is an energy of surrender para nang sa gayon, magkaroon kayo ng pagsunod na lang sa agos ng buhay, no? So siguro ngayon you will also realize na wala namang magandang na idudulot sa inyo yung pagpipilit ninyo, pag-i-insist ninyo ng kung ano ang gusto ninyo maging outcome sa inyong mga sitwasyon. Kaya siguro there is a realization that you are just going to go with the flow with life at magsusurrender na lang kayo sa divine universe, no? Kaya yun, mararamdaman ninyo, may experience ninyo kapag you are in the flow. Kahit may mga problema kayong pinagdadaanan, no, na mararamdaman ninyong magaan pa rin, lumilipas ang mga araw na magaan ang pakiramdam, mga solusyon ang lumalapit sa'yo, di ba? We have finding sanctuary, opening to your spiritual source. So, finding sanctuary at saka yung Four of Swords, no? Maaaring magkadugtong ito. Kasi, maaari ngayon, makakapag-isip-isip talaga kayo. Maybe you are giving yourself time to breathe. You are giving yourself time to, you're giving yourself time para makapag-reflect, no? At makapag-introspect, yung ganon. Kaya, ayan, you are going to, siguro pray more, diba? Or baka mas magbubukas ang sarili ninyo ng, kumbaga, you're going to rebuild your relationship with the divine universe, no? With God, with your angels, yung mga ganon. Valiant courage, take action with passion. Ayan. So, siguro, meron kayong plano at you are going to take action na, no? Yung parang your determination nandiyan dyan, no? Yung determination ninyo, yung determination ninyo, yung tapang ninyo, pagsasama-samahin ninyo yan para magawa ninyo, no, kung ano man ang mga bagay na kailangan ninyong gawan para magtagumpay kayo or para makamit ninyo kung ano man ang mga goals ninyo. So, good luck. Thank you for watching Love and Light. Namaste.